Hello peeps, this is Zach James of SoloBros.com and this is my rig rundown 2024. Ang gamit kong two main guitars sa mga shows naman ay ito. Ang Ibanez Darkstone DN300. Na-loaded siya ng DiMarzo pickups. Sa bridge ay naka-super distortion. Sa neck naman ay Deactivator X. Loaded din siya ng piezo bridge. Piezo electronic system. Naka-graphite nut na rin ako by Graphtec. At ang configuration naman dito sa buong guitar, ito yung volume sa magnetic at ito naman volume sa piezo. So pag pinul mo to, magko-coil split siya. At pag pinul mo din tong sa piezo, may darker tone siya. At ito namang second guitar ko, this is the Jackson GS22 7 strings. Loaded siya ng Seymour Duncan distortion pickups. At simple na naman, all stock, same configuration na volume and tone, then 3-way pickup switch. Ang gamit kong guitar picks ay ito, ang aking signature picks from Anatomy of Sound. Ang history din ito, nung pinakilala ako ni Tito Artie Braganza, yung tatay ni Seb, kay Sir Larry of Anatomy of Sound, napaka-subukan ko yung picks nila. Nung subukan ko, grabe. Hindi na ako tumalikod sa ibang picks, dahil iba yung binibigay niyang feel sa akin. Lalo na kasi sa pagiging 3D niya. Ito, pagiging 3D niya, may konting kapal siya dito kasi para di siya mahulog. At each side ng pick ay may sariling tunog. Ang ginagawa ko dito kapag may mga tremolo picking sa mga strings, ito yung ginagamit kong side. So mas makapal siya at di basta-basta ma-worn out. At hindi ako kakaba-kaba pag nasa stage ako kasi di ako nalalaglagan ng guitar pick. Ang gamit kong guitar strings ay 946 ng DR Strings. So upon recording this video, I am now endorser of DR Strings. Thank you kay Dave, Vice President of DR Strings, and kay Mark, General Manager of Guitar Pusher, for making this possible na maging endorser ako ng Guitar Strings. Kaya gamit ko ay 946 kasi may mga cases na nagda-drop kami. At nga pala, ang tuning namin ay E-flat para sa comfortability ng vocal range ni Daddy at ni Cushion. Nagda-drop di kami minsan, ayoko kasi masyadong light na kasi pag naka 942 ako, masyadong nang lalaw-law yung tunog. 946 ang pinaka-best gauge para sa akin. Hindi nagsasuffer yung rhythm ko at di rin nagsasuffer yung lead ko. At dito na tayo sa pedal board. Ang gamit kong pedal board ay GC Rockboard by Glenn Albert. Bali, custom size siya at may tatlong mono input at isang XLR na female. Explain ko sa inyo mamaya kung bakit yan ang configuration ko. And thank you, Sir Glenn, for sponsoring me sa GC Rockboard. Never ako pinahamak sa stage, never ako nasiraan ng board dahil sa tibay niya at napaka-aesthetic ng design niya. Bali, sa pedals, nag-downsize ako ng board kasi may laki akong analog setup. Dahil sa mabigat siya, kailangan ko siya mag-downsize. So, ito yung naging setup niya. Yung mga naiwan dito, mga essentials, itong red, tsaka itong mga malilit. So, explain ko sa inyo. Ang gamit kong wireless ay Amoon. So, very cheap siya, very durable. Since umabot siya ng almost 2 years sa akin at naging problema niya lang ay battery. So, pinalitan ko lang siya ng battery at naging okay na siya ulit. Kaya dalawang wireless ang gamit ko kasi ang setup ng guitar ko, bali naka-splitter ako. Isang pang magnetic, isang pang piezo. At papunta sa board from my wireless system to Digitech Whammy DT. So, kaya ito yung tinirang kong pedal sa malaking analog setup ko. Dahil dito sa drop tuning feature. Bali, may mga songs kami na naka-E-flat, may mga songs kami na naka-D tuning. Imbis na magpalit-palit ako ng guitar, ito na lang yung pinaka-accessible sa akin, magpalit ng tuning kaysa magpalit ng guitar. At naging comfortable din sa boss ni Daddy at ni Cushion sa mga every song na piniplay namin. At coming from Whammy DT,
dito naman tayo sa MG30. MG30, ito yung parang all-in-one sa akin kasi nandito lahat yung cleans, yung dirt, yung leads ko, yung modulations, and tsaka mga iba-ibang effects dito sa pedal na to. From MG30, going to mixer. So, di na ako nag-amplifier kasi may mga amp simulations naman to. Naka-flat to mixer, then di na masyado magtitik yung mga technicians. At kung may amplifier naman ako sa stage, yun na lang ginagawa kong monitors. Ito mga malilit ko na pedals, ito para sa piezo ko. Ang gamit ko dito ay pitch box para sa pag-change ng tuning, compressor para compress ng sound at maganda yung lutong, at EQ naman para dito na rin yung preferred EQ setting ko at di na rin masyado magtitik si tech sa mixer. At may DI to sa loob ng pedal board at naka-XLR, direkta na siya sa mixer. At ngayon, i-demo ko sa inyo kung paano siya tumunog. Simula tayo sa clean ng electric or clean ng magnetic. Ito yung tunog niya, naka Fender amp modulation ako para sa mga cleans. Pag pinindot ko to, control, dito lalabas yung mga preferred modulations tsaka effects ko. Tulad ng chorus, delay at reverb. Ito, pakinig ko sa inyo. Sa piezo, papakinig ko sa inyo paano siya tumunog. Lagi na pala naka-on yung EQ ko, tsaka yung compressor ko. So, ito yung tunog niya. Sa switch na to, dito mo mako-combine yung magnetic tsaka yung piezo niya. Pag naka-down lang siya ng ganito, straight naka-magnetic siya. Pag nakagitna siya, mako-combine yung magnetic tsaka piezo. Pag naka-up siyang ganito, ito lang yung piezo niya. At ito yung favorite ko nga piniplay kasi ito yung magandang combination sa lahat. Paparinig ko sa inyo kung anong tunog ng dirt ko. Sa dirt ko ay naka-mesa boogie ako, at the same time naka-stack siya ng tube screamer. So paparinig ko sa inyo. Kung nag-wonder kayo kung paano gumagana ang trap tuning, naka-E-flat ako, so ito yung tunog niya. So pag in-on ko itong trap tuning, naka-standard na ako. Kung gusto ko naman mag-drop tuning ng katulad ng D tuning, naka-D na ako. So sa mga nag-wonder kung may tone changes ba, para sa akin naman, hindi halata. At kung makikirinig nyo naman, hindi naman halata yung color tone changes niya. I-demo ko pa sa inyo yung mga ibang banks ko. Yan, tulad nito. Ito yung, nga pala, ito yung mga main banks ko. Clean, yung dirt, tsaka yung lead.
Ito naman yung lead ko. Balik tayo sa standard. Yan. At since naka-fixed bridge ako at wala akong pang walwal, ito yung ginagawa kong alternative sa mga naka-tremolo. So, pakita ko sa inyo. Mga ibang banks sa papakita ko, ayan, kaya may mga ibang banks ako dito kasi sa mga harmony options, sa mga harmony, yan, harmony settings. Pakita ko sa inyo. Diba, tulad yan. Nakakabola ako sa gig na, uy, parang dalawang gitarista, pero di naman. Ako lang talaga yun. Ito naman yung parang medyo rotary sounding. Ito, ito. Ito yung ito yung favorite kong lead sound sa song na to eh. Next, ito sa Is This Love? Yan yung harmony settings niya, tulad nito. Pakinig sa'yo. Ito, Little River Band. At ito, yung preset ko sa Baby Come Back. Ito muna. Naka-standard pala tayo. So, ito. Pinindot ko to, making. Diba? Ang ganda ng mga modulations ito sa totoo lang. So, pag magli-lead ako, so ito yung sound na ginagamit. At same din yung lead settings sa main lead ko para mabilis lang yung banking, mabilis lang yung transitions. Yan. Ito naman yung Amanda. Tulad na ito. Ito, yung More Than a Feeling na preset ko. Yan, bali naka-combination ako sa live. Bali, ito yung ginagawa ko madalas. Yun. Din yung mga harmony settings ko. Katulad itong transition sa chorus. At ito na may lead. Ito yung harmony settings ko. Tapos dito naman, yan, final countdown na preset ko. Andito din yung harmony settings niya. Yan, yung carry. Ito yung lead tone ko. Yan, ito yung Neil Sean ko. Iba yung delay settings niya. Mas malupit kasi si Neil Sean,
masyado siya ma-delay. Talagang sobrang niya ma-effects pagdating lalo sa lead. Ito. Yan. Come on, Bon Jovi. Yung Nirvana ko. Yung Green Day. Ano na dito sa part na to. Diba? Gumagamit ako ng combination ng piezo at magnetic sa live na to. Na ito, yung Incubus, yung drive na solo. Yung dito naman, yung Eye of the Tiger. Sa harmony settings, there's some images and words na ginagamit ko sa Paul Meander. Ayan. Ito, 6 o'clock na mga preset ko. Yan, yung Peruvian Skies. Spirit Cares On. Busy na Harlot na di pa namin tutugtog sa live. Yan, yung Mukha Ka ng Bangkay. Mangarap na Lupa. Yan, itong Morello preset ko. Lalo na sa kilalang song na to. At ito, yung pinakakilalang solo. Kaya din nakilala din tong whammy pedal. Demo ko. Acoustic. So ito naman ang aking Hotel California na preset, lalo na dito sa part na to, sa verse harmony. So, ay yung mga nangyayaring magic sa mga shows namin. Mga iba nag-wonder na bakit daw buo daw yung tulog ko sa stage. So, in-explain ko din sa kanya na naka-direct ako sa mixer at
ito na yung gamit ko, MG30. At meron din nag-wonder na paano ako doon nagagawa yung acoustic. Yan, tulad ng ganito. So sa mga nagtatanong kung ano gamit kong gig bag, so ang gamit kong gig bag ay my gig bag. For almost 3 years na namin siyang ginagamit. At kahit kailan, hindi pinahamak yung mga effects namin, yung mga gamit namin dahil sa sobrang durable niya. So thank you, Sir John, for sponsoring us sa my gig bag. So yun, if you have any questions, feel free to comment or feel free na mag-suggest kayo kung anong gusto nyo malaman sa akin, and gagawin natin yan in the next video. Thanks for watching and keep on rocking.